Magandang araw sa inyong lahat. Muli ay nagbabalik po ako sa inyong harapan with the help of God, with His guidance and blessings na magkausap o makapag-share uli ako ng kanyang banal na salita. Share ko lang to kasi sabi ko nga sa inyo na unawaan ko na marami sa atin ang walang time, busy, at parating maraming ginagawa o iniisip. So, yesterday, ang pinag-usapan natin ay chapter 17. Now is chapter 18. Almost the same because pare-pareho sila. Nakapaloob doon. Kaya ko lang naman iniisa-isa to na 17, 18, 19 para rin kayo nagbabasa ng Bible. Kaya parang sinishare ko na rin to sa inyo. Okay? Genesis 18 shows us a God who is close, faithful, merciful, and powerful. Okay? God visits Abraham, confirm his promise that Sarah will bear a child, a son, and reveals his plan regarding Sodom. This chapter teaches that nothing is impossible with God. Walang imposible sa Panginoon, and that He listens to the prayers of the righteous. Yun din naman yung sa 17, yun din nakapaloob sa 17, pero ini-emphasize talaga dito ng Panginoon na ang ating Panginoon ay, sa chapter 18, ang ating Panginoon ay isang faithful, merciful, and powerful God. Yun ang ini-emphasize dito sa chapter 18. At kinonfirm din dito sa chapter 18 yung pagkakaroon nila ng isang anak na lalaki. At dito rin yung pag-declare regarding the Sodom. Okay? Ano ba yung lesson na nakukuha natin dito sa chapter 18? God values hospitality and willing heart. Ibig sabihin ng Panginoong Diyos ay binibigyan ng halaga ang pagiging hospitable na isang lalaki, na isang tao, at ang willing heart. Meaning to say, willing heart, talagang gusto niyang mapalapit sa Panginoon, gusto niya makausap ang Panginoon, gusto niya talagang malaman about the words of God. Abraham immediately welcomed and served the visitors. When we serve others with humility and kindness, we honor God. Ganun pala yun. Kapag meron ka palang bisita at tinanggap mo sa iyong tahanan ng may kababakang loob at kindness, si Lord pala yung ginagawa natin ng ganun. Ituring natin na kay Lord natin yung ginagawa, hindi sa ibang tao. Always put that into our mind, to all our mind, na siya yung ginagawa natin ng kabutihan. God's promises are sure, even when they seem impossible. Yun din yung sa chapter 17, di ba? Lahat na sinasabi dito is really related to each other. But Sarah laughed because she doubted, yet God still fulfilled His promise. Trust God completely. His plans are not limited by our circumstances. Magtiwala lang tayo sa Panginoon na anumang sabihin niya, anumang pinangako niya, ay tutuparin niya talaga. Yun ay kung nakikipag-usap tayo sa Panginoon. Kasi pag once na nakikipag-usap tayo sa Panginoon, kausapin natin siya with our heart, para sagutin tayo. Maraming beses na nangyari sa akin yan. Especially nung mamatay ang husband ko, sobrang lungkot ko, kinausap niya ako dyan. Marami, hindi ka palang pwedeng i-open ngayon, pero talagang ang Diyos ay nakakausap. At kapag meron kang hingin, you need to justify it. Talagang pagpilitan mo sa Kanya, ituring mong buhay siya. Ganyan ako eh. Ganyan ako makipag-usap sa Panginoon, gina-justify ko. Kaya I can say na some of my prayer are
granted. Because ganyan ako makipag-usap sa Panginoon. Tinuring ko talaga na buhay siya. Kasi ramdam ko yun sa puso ko that God is with me. That God is alive. Ganun ako sa Kanya. Kaya gusto ko lang i-share sa inyo. Buti nga binigyan ako ng pagkakataon ng Panginoon ay magkwento. Actually, nahiya nga ako eh. Kaya lang, siguro, binigyan na rin niya na ako ng wisdom and discernment para magawa ko ito. Nothing is too hard to the Lord. God asks, is anything too hard for the Lord? Wala, syempre. Everything pwede niyang gawain. God can do miracles beyond human understanding. Makakagawa siya ng milagro na hindi natin maiintindihan dahil tao lang tayo. Pero ang ating Panginoon, huwag nating limitahan dahil lahat ng bagay ay kaya niya. God listens to the intercessory prayer. Abraham boldly prayed for the people of Sodom. Prayer matters. God hears and responds when we pray for others. That's true. Di ba, kinuwento ko sa inyo kapon pag nakakakita ko na may sakit doon sa TikTok, sa media lang Kaya katulad ni Chris Aquino, pinag-pray ko yan, naawa kasi ako. Awang-awa ako, pinag-pray ko. Kaya pag nakikita kong lumalakas siya, natutuwa ako. Dahil niisip ko na Diyos din ang kumikilos sa kanya. And pag alam kong merong karamdaman, yung kaibigan or kakilala, pinag-pray ko. Hindi ko na kinakailangan sabihin sa kanila na, oy, pray natin yan. Hindi ako ganun. Secretly, kay God ko lahat ino-open. God is just and merciful. God shows His holiness, but is willing to spare many for the sake of you righteous. Sabi ng Panginoon, maawain siya doon sa mga taong gumagawa ng mga tama. Righteous person, sabi nga. So dito sa chapter 18, encourages us to walk closely with God, trust His promises, serve with love, and pray faithfully for others. So, yun ang pinaka-message ng Panginoon sa chapter 18, dito sa banal na salita niya. Yan yung niloloob sila nando sa chapter 18. Nabanggit ito yung Sodoma kasi balak na, nando pa yun sa 19 and 20. Yung tungkol sa paggiba o paggunaw ng Sodoma. Pero sabi nga ng Panginoon, kapag may nananalangin, lalo na alam naman righteous person yon, dinidinig niya yon. Okay? Sana itong ginagawa natin to, doon sa mga nakakaunawa, na to ay nakakadinig or nakakapanood nitong aking video. Sana tumimo sa puso nyo, pray natin na maunawaan ninyo ang kahalaga ng Holy Bible. May nag-message sa akin na nagsabi siya na answered prayer siya. Napanood daw niya yung video ko the other day, answered prayer siya. So dito kasi, pag meron kayong gustong hilingin o gusto nyo kausapin ng Panginoon, you ask a sign. Provided that you have a clean heart, clean mind, and a clean soul. Provided that you are really honest to God and sincere to God to listen and to understand His words. So much for that. Thank you very much. To God be the glory. Lord, thank you very much po. Sa araw na ito, binagbigyan nyo na naman kaming magkasama-sama at makapag-share ako ng chapter 18 sa mga taong nauuhaw sa iyong banal na salita. Purihin ka, Panginoon, sa iyong gawa sa aming buhay. Amen. To God be the glory.